Hello po, magandang buhay po mga kahabi, mga kabarya. Ito nga pala si Tandang Barya TV sa YouTube channel at si Karaang Salapi naman sa ating account sa Facebook account natin. So ngayon ay nagpapakita tayo ng mukha kasi na anuhan tayo na puro na lang daw salita, puro na daw kamay yung nakikita. Tapos hindi naman nagpapakita ng mukha. Sabi nung mga ibang mga vlogger na nasasaway natin at nababatikos dahil nga doon sa mga maling gawain nila, although hindi naman wala naman sana tayong pakialam doon, kaso nga lang bilang isang kolektor sila ay may mga nagpapalabas sila o gumagawa ng mga faking impormasyon kung saan nasisira ang industriya ng mga kolektor. At hindi lang yun, marami silang napapaasang tao at napapapaniwala doon sa mga sinasabi nila. Pero ito naman ay wala namang katotohanan dahil ang kanilang mga sinasabi ay mga fake news. At ay yung mga video na ginagawa nila na nagpapakita ng mga ganong activity ay mga scripted lamang, mga gawa-gawa, mga kasabwat yung mga pinapakita nila. So ganito po pala yun. Dahil tayo ay isang collector, sabihin natin small time collector lang tayo, pero tayo ay wala tayong nilulokong tao, wala tayong pinapaasa. Tapo, ang masaklap kasi dyan sa kanila, usong-uso naman yan, lalong-lalo na sa Facebook po. Maraming post yan sa social media na nagsasabi na yung mga common coins, yung mga karaniwang barya ay binibili nila ng libo-libo. What? At sa doon ay maraming naniwala na mga non-coin collector. At kung minsan ang nababatikos din ay kaming mga lehitimong kolektor, mga simpleng kolektor lamang. Dahil nga ay doon sa nakikita nila, akala nila siguro ay kami ay ganun din bumibili ng ganong kalaking halaga. So halimbawa na lang po, sayang usong-uso na pinopost nila, gustong-gusto nila, napakahilig nilang i-post ay yung 1 piso na 1972 at 1974. Wala akong dala nito, pero siguro alam naman ninyo kung anong barya yan, dahil yan po ay circulation coin po. So yung mga sa panahong yun yung ginagamit natin sa ating mga ninuno na pambili, pambayad o masahe. So yun po ay circulation coin. So ang circulation coin po kasi pag na-demonetize yan ay common coins lang po yan. Wala po yung kapalit na wala po yung mataas na collector's value, dahil nga po ay karaniwan lamang siya. Kahit pa ito ay vintage na or demonetized na. So old coins pwedeng itago, pwedeng itabi. Ako nga marami ako yan, mahigit 1,000 ang sa akin yan, pero hindi ko nabili yan ng libo-libo, hindi ko nabili yan. So ang presyo niyan ay nakadepende naman sa seller, pero mabibili yan ng 3 piso hanggang 7. Kung may mas mataas man ay 10 piso, depende yun sa kondisyon, kalagayan ng barya. So yun po ang totoo. Pero yan yun nga ay pinapakita nila, sinasabi nila sa video nila na namimili sila ng ganong halaga, libo-libo, 2,000, may 5,000. Ganun ang hindi pare-pareho. May mga dumadami sila dumadami yung mga fake news vlogger. At ayun ay nakakasira din sa mga numismatic industry. Bakit? Maraming umaasa ng mga tao dahil sa sinasabi lang presyong ganun, pero hindi naman sila talaga bumibili. Yung mga pinapakita lang video na kunyari binibilhan nila yung isang tao, kung mapapansin niyo, kung hindi naka face mask kahit wala ng COVID, kung hindi nakapayong, nakapayong, kaya hindi pinapakita sa camera. Lalo na yung isang vlogger dyan na nagpapasikat lalo, yung William Villanueva na yan. Mayroon pa siyang isang komento na sinasabi niya yung 5 centavo na
5 centavo na yun ay Commonwealth coins yun. Oo, ay nabibili daw yun ng 10,000 pero hindi lang daw binibili ng mga kolektor dahil daw ay binabarat lang yung mga tao. Ginagawa ng talagang ano, di mo malalaman na nagmamagaling siya. Hindi talaga siya kolektor kasi wala siyang alam hindi niya alam. Sabihin niya daw 100 years na daw yan, mahal daw yun dapat. Paano mo masabing mahal yun? Ang isang 5 centavos na nickel. 'Di ba? Talagang nagmamagaling siya. Wala pa siyang alam sa numismatic. Ang alam nila ay manloko lang. Bakit kasi lagi namin kinokontra yan? Nung nangyari, yung naganap dun sa Ortigas, dun sa pagtipon-tipon ng mga kolektor. Pilipinas Collectibles Antique Society or IFCAS na ginanap nung nakarang taon sa may Ortigas, na nandun halos lahat ang mga numismatic collector ng mga tao na yon. So merong pumunta doon, kwento ko may pumunta doon na matanda, may dala-dala siyang common coins. Yun isa na doon yung mga 1972 at 1974 na Filipino series. At galing pa siya ng malayong lugar, Cavite o Laguna. Biro mo, pumunta siya, nanghiram pa siya ng pamasahe. Matanda na yon kasi sa buong akala niya ay binibili ng mga kolektor ng 1,000 ang isa. Nakakaawa. Bakit na nasabi niya? Kasi nga narinig niya dun sa dalawang vlogger na yan na binibili nila ng tig 1,000, mahigit 1,000, 2,000 ang isa. Kaya ang nangyari, dahil nga siyempre ang matanda nangangailangan, wala naman siyang contact. Nung malaman niya na mayroong pagtitipon ng mga kolektor doon, pumunta siya, nanghiram pa ng pamasahe. Yun ang epekto. Yan ang hindi magandang epekto sa mga ginagawa ng mga fake information, mga fake coin collector vlogger na yan. Dahil nagpapakita sila ng video na binabayaran nila yung tao, pero yon ay makasabwat lang nila. So ang daming naniniwala rin. Kung makikita mo dun sa post nila sa comment section, mga top contributor pa yon. Ibig sabihin matagal na niyang mga viewers, mga followers. Ano ang sinasabi? Isa lang. Sana ako naman. Sana mabilhan nyo naman ako. Puro dasal, puro nagmamakaawa. Mga top contributor yon ng kanilang mga page. So wala talagang nangyari na binilhan niya ang mga yon ng ganoong halaga. Lahat ay nagmamakaawa. Dahil nga hindi naman talaga totoo na binibilhan nila ng ganong halaga. Yung pera binibigyan lang, pabalik-balik na lang. O kahit sabihin natin, may pera silang ganito, 10,000. Okay lang sana kung tutulong. Walang problema, maganda nga yun. Ang problema, nanloloko sila ng tao. Pinapaasa nila yung mga tao. Ang dami pa namang nauuto at naniniwala. Umaasa. Kawawa ang tao.